So, Tokyo Revengers Chapter 230 na pinamagatang Get Stuck Up. So, hello! What's up sa inyo mga ka-idol? Sa ngayon is re-review na natin ang Chapter 230 ng Tokyo Revengers. Pagpasensyaan nyo na ako mga ka-idol kung medyo matagal itong pag-post ko dahil medyo busy. Umabot na nga ng 12 days or 13 days na nakakalipas yung latest video ko. Pero babawi naman ako sa susunod. Halos hindi na nga ako nakakahabol sa manga kasi meron na nga 31, Chapter 231 and Chapter 232. Pero promise, babawi naman ako sa susunod. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, ay wag mo na nga kakalimutan mag-like, comment ng mga tanong nyo about sa Tokyo Revengers, and share and subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video na gagawin ko. So wala na maligo-ligo pa, let's go! So dito nga mga ka-idol, is babasahin nga natin is yung backstory ni Takeyomi Akashi and ni Kawaragi Senju. And dito nga mga ka-idol is
Mga ka-idol is bigla na lang ngang dinisban ni Shinichiro yung binuo nilang gang dahil sila na nga daw yung pinakamalakas at number 1 sa buong Japan. Kaya sa point neto is yung gagawin na lang daw nila is mambuli na nga lang daw sila ng mas mahina pa kaysa sa kanila. Pero mga ka-idol, dahil mabait nga itong si Shinichiro is ayaw niya yung mga ganon. Kaya inirekta niya na lang na i-disband ito. And yung kay Takeyomi Akashi naman is nagpatuloy pa din naman ang kanyang gang life. And sagana pa din siya sa pera and nire-respeto pa din niya yung mga tao na nasa paligid niya. Pero lumipas nga ang mga ilang taon is naubos nga ang pera ni Takeyomi Akashi. And natapos na nga ang kanyang masasayang buhay na nangyari sa kanya. At nabaon din siya sa mga utang na pinag-uutangan neto. And nanganib na nga din daw yung buhay niya dahil sa mga utang neto. And during this time mga ka-idol is nabalitaan niya na nga rin na namatay si Shinichiro Sano. So rest in peace Idol Shin. So let's proceed mga ka-idol. And hindi niya na nga rin napuntahan yung bural ni Shinichiro dahil sa sobrang busy niya para kumita ng sariling pera. So makalipas ng 5 taon, dito nga is narinig na nga si Senju na binanggit yung sikat na gang nung mga oras na iyon. And as you can see mga ka-idol, sa mukha ni Takeyomi Akashi is walang-wala na siya. Nawawalan na siya ng pag-asa. Pero nung narinig niya yung kapatid niya na binabanggit yung gang na iyon, which is yung Tomang gang, is sinabi nga ni Senju na gusto niya nga daw makalaban yung leader ng Tokyo Manji Gang na si Invincible Mikey. Dagdag pa nga ni Senju na gusto niya nga daw bumuo ng sarili niyang gang. And then sumingit niya itong dalawa na si Wakasa at Benkei. At sinabi nga na itong si Benkei na hindi nga daw biro yung lakas ni Senju kasi wala nga daw makatalo kay Senju sa mga tao na nasa gym ni Wakasa. And gulat na gulat nga itong si Takeyomi. And sinabi nga ni Senju na kailangan niya nga daw na pagkakatiwalaan ng magbibigay sa kanya ng guidance. Kaya tingin niya nga daw sa kuya niyang si Takeyomi iswak o sakto nga daw siya sa role na iyon. So bigla ngang napaluha rito si Takeyomi dahil sa mga oras na iyon is down na siya. And feeling niya na wala na siya pag-asang makabawi at makabangon pa ulit. And pagkatapos nga nun is tinanggap naman siya ng mga ito na kahit walang-wala na siya, kaya ibibigay na lang daw ni Takeyomi Akashi ang lahat para sa kanilang tatlo. And during this time mga ka-idol is doon na nga nabuo yung gang na ginagawa nila, which is yung Brahman gang. And katapos nga nilang mabuo yun is biglang ngang naputol yung alaala na iyon. And biglang ngang bumalik dito sa labanan. And dito nga mga ka-idol is sinisisi nga ni Takeyomi yung kanyang sarili. Dahil hindi nga daw siya nagtiwala sa lakas nga daw na itong kapatid niya na si Senju. Siguro mga ka-idol is tinutukoy niya dito is yung kay Draken. Di ba nga ako naaalala nyo, di ba nga siya yung nag-recruit kay Draken? Kasi akala niya hindi pa talaga sapat yung lakas nitong si Senju. Well, yung ibig sabihin niya siguro dito is kung nagtiwala lang sana siya dito kay Senju, di sana hindi na lang sana nangyari iyon kay Draken. Pero sabi naman ni Senju sa kapatid niya si Takeyomi na hindi nga daw dapat sisihin ni Takeyomi yung sarili niya. At hindi nga daw kasalanan iyon. Dahil mas responsibilidad niya daw ito bilang isang leader ng Brahman. So dito nga mga ka-idol is nadi-disappoint na nga itong si Senju sa kanyang sarili. Kaya ang magagawa na nga lang daw niya is talunin na nga lang daw ni Senju si Terano South. And dito nga is kapansin-pansin na tumayo nga itong si South. At sabay-sabi ngayon na nga lang daw siya ulit o nakaranas na nag-init ng ganito. And dito nga is magsisimula na nga yung laban ng dalawa na Daan Match Senju versus Daan Parallel South. And doon na nga nagtatapos ang chapter 230 ng Tokyo Revengers. So mga ka-idol is may napansin lang ako konti kay Terano South. Kung makikita nyo yung sa likod niya o aura niya is katulad din kay Senju na parang lumiliyab yung likod. Bali yung mangyari siguro dyan is sa susunod na chapter 8 is magkakainitan nga ang laban na itong dalawa. So yun lang naman yung mga napansin ko mga ka-idol. Kaya kung umabot ka sa mismong huli na itong video na ito ay wag mo na nga kakalimutan mag-like, comment na matanong nyo about sa Tokyo Revengers and share and subscribe na din para updated kayo and click nyo na rin pala ang notification bell para updated kayo sa mga video na gagawin ko. So hanggang dito na lang, Pat Anime PH, peace out.